Good morning po sa ating lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Pakibati po ang Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit po ang sasabihin ko, biyaya, bahala, balik loob. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Pangatlo? Minsan, mayroong estudyante o seminarista na nag-aaral sa seminaryo at siya ay nag-aaral din katulad ng kasama niya ng Espanyol. Ang kanyang profesor, tawag nila ay senyora, ay napakabait. Nagbibigay ng pagkain, pero maliban sa nagbibigay ng pagkain sa estudyante, nag-iiwan din ng pagkain sa susunod na teacher na magtuturo. Pero ang mga estudyante at isa dong estudyante, alam niya na may pagkain na iiwan para sa susunod na teacher. Yung susunod namang teacher, madalas binibigay naman talaga yung itlog at yung sandwich. Kunwari, nagturo na ulit, nakitang may itlog at sandwich, binibigay naman talaga sa mga estudyante kasi nga, busog pa ang teacher na susunod. Pero itong makulit na estudyante, itago natin sa pangalang Gido. Noong nandoon pa ang tinapay at itlog, inunahan niya na ang teacher na nagbigay. Kasi bibigay naman talaga sa amin yun. Nag-aagawan pa kami, mauuna na ako. Kaya pag alis ni senyora na aming teacher, kinuha ko na po yung itlog at yung sandwich. At habang naglalakad ako, paalis ng table, may nalimutan pala si senyora na kukunin sa table. At nakita ko, hawak-hawak ang itlog at sandwich. Sabi ni senyora, hindi sa'yo ang itlog na yan. Hindi ko binigay sa'yo yan. Pero sa isip-isip ko, ibibigay din naman sa akin. Pero nagmadali, si Gido, kaya naghugas ng pinggan bilang kaparusahan. Sabi mo sa katabi mo, itlog. Mga minamahal kong kapatid, may mga bagay na hindi pa muna mapupunta sa'yo. Amen. Pero may biyaya ka na dati at ngayon. Amen. Palakpakan mo ang biyaya mong meron ngayon at dati. Pero kagaya ng sa Ebanghelyo, hindi pare-parehas ang binibigay sa ating biyaya. Kasi may kanya-kanya tayong pinanggagalingan. May mga bibigyan na medyo mas malaking biyaya ayon sa kanyang kakayahan. Pero ang punto, meron ka. Nalimutan mo lang. Meron ka, nagmadali ka lang na angkinin. Magkakaroon ka. Kalma lang. Magtiwala sa nagbibigay. Tuturuan ka niya kung paano mamunga ng tunay. Pero kapatid, una, hanapin mo muna ang biyayang meron ka ngayon, dati, at magpakailanman. Ano ba biyayang meron ka dati? Madami. Madami ka ng pinagtagumpayanan. Ang dami mo nang narating. Dati, ilang taon ka na ngayon? 12. Dati, 11 years old ka pa lang. Yun, di ba? O ano nangyari sa'yo nung dati? Marami. Marami ka ng biyaon. Sa kakulitan mo ngayon, malilimutan mo yan tiyak. Paano? Titingin ka kasi sa iba. At sasabihin mo doon sa iba, huy, umupo ka nga. Sabi, uy, ba't ganyan damit mo? Dapat akin yan. Hindi naman pwede. Pag sinuot ko yung damit niya, hanggang pusod ko lang yan. Tumingin ka muna sa sarili mong biyaya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Pangalawa,
Kapag kinakabahan ka na sa magpakailanman, sigurado kasi hindi mo makikita pa yun eh. Sigurado dun sa noon, binigyan ka. Sigurado ka rin sa ngayon. Pinakabiyaya mo ngayon, sabihin ko sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa. Oo. Ang daming ano na. Tingin lang kayo dun sa dambana, oh. Wala na sila. Pangarap nga nila tayo eh. Sila, tayo yung biyaya. Sana. Naisip niyo ba yun? Sila, yung mga kaluluwa, ang biyaya, ikaw. Na ngayon, kapag umasta, kasumpa-sumpa minsan. Pero nga, sige. Ialay mo rin sa Panginoon ang buntong hininga. Bahala ka na. Pag sinabi mo yun minsan, di ba? Pag sa sobrang inis mo, di ba? Kunwari, ang kulit ng katabi mo. Ang kulit ng kasama mo. Ang kulit. Ano sasabihin mo? Bahala ka nga dyan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Kasi may mga hindi ka sigurado eh. Pero yung salitang bahala ka, mahalaga yon. Para mapaalala natin sa isa't isa na merong mas sigurado. Ialay mo din. Dahil nung umalis ang Panginoon sa buhay mo, na akala ang ginagawa, naglalakbay siya. At ikay ding naglalakbay, ialay mo sa Panginoon ang pangarap mong umayos sa buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Please lang. Wag na kumain ng bubble gum. Oo. Magkukumunyon ka mamaya, didikit yan si Jesus. Yan. Umayos. Ilagay mo yung bubble gum sa ilalim ng pew. Oo, madami dyan. Ilagay mo. Hawakan mo yung ilalim ng pew. Daming bubble gum. Pangarap din nating linisin yan. Bahala ka na. Minsan nagmisa po ako at sa isang preso. Last week yata po ito na-share. May nag-alay po ng dasal nakalagay sa sobre. At pag may dasal po, nilalagay po nila yung alay nila rin kung magkano. Nagulat po ako, nasa preso na, may nag-alay pa po ng sobre, kaya nakaka-touch. At nakalagay po doon sa sulat, siyempre pag titignan mo, aalamin mo kung ano ang nakalagay doon sa sobre. At pag-alay po sa akin sa sobre, kami po mga pari, dapat ipagdarasal namin yan. Nakalagay po doon sa sobre, baka nandun yung intention, para sa kaluluwa, para kung kanino, at nakalagay po doon, bahala na. Nakalagay sa sobre, bahala na. Sabi ko, ano nga? Ano ibig sabihin ng dasal na to? Bahala na ako sa dasal ko? Tapos nakuha ko, nga pala, meron palang gang na ang tawag ay bahala na gang. So ibig sabihin, yung sobrang yun na bahala na, para sa intention ng gang nila. Pero ano kayang intention yun? Para mapuksa nila yung sige-sige? O yung ibang gang? Pero bahala na. Ang bahala na, nagmula sa salitang bathala. Na kapag sinabi mong bahala ka na, hindi. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ako ang bahala sa iyo. Bahala ang Diyos. Palapakan mo ang Diyos na magbahala ng lahat. Upang sa gayon, bumalik ka ng muli. Dahil ang ating Diyos, katulad ng sa Ebanghelyo, babalik. Hindi kailanman nangiiwan ang Diyos. Mas madalas pa nga, tayo ang nakakalimot
at sumusuko, nagdududa, at nawawala ng gana. Pag natalo, pag nabigo, pag hindi pinansin, ag naubusan, hindi ako pinagbigyan ng Diyos. Pero hindi, kapatid. Hamon yan para magbalik loob ka. Ang pagbabalik loob, nakuha mo din ang loob ng Diyos. At ano nga ba ang loob ng Diyos? Pag nagsisimba kayo, etong hamon ha. Pagkatapos ng misang ito, etong sasabihin lagi, ano bang napapala mo sa misa? Ano bang nakukuha mo dyan? Ha? Naisip, di ba? Madalas ito, at ikaw naman, o nga no, naman ako nakukuha eh. Pag nanood ka ng YouTube, may makukuha ka. Yung gusto mo. Amen. Pag nag-Facebook ka, makukuha mo ang gusto mo. Amen. Pag nanood ka sa cellphone mo, makukuha mo ang gusto mo. Amen. Pero hindi lagi yan. Ang balik loob sa Diyos ay matutunan mo ang ugali niya dahil hindi laging tanggap. Matuto ka namang magbigay. Yun ang sikreto, kapatid. Kapag nalimutan mo na yon, masasaktan ka lang. Masasaktan ka rin naman pag nagbigay ka eh. Pero yun yung sakit na mapapangiti ka kasi sasabihin mo, hindi pala ako nag-iisa. May saysay palang buhay dahil hindi lang tungkol sa akin. Hindi lang gusto ko. Gusto rin kita. Magbigay tayo. Huwag kang madamot. At nung bumalik ang Panginoon, nung mga pinagbigyan niya, matuwa sana siya kung namunga sila at nagbibigayan pala. Pero may isa, hindi nakuha yon at sinabi niyang, kilala kita, Panginoon. Mali ang pagkakilala mo sa Diyos kung hindi ka nagbibigay pagkatapos ng misang ito. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pagbibigyan kita. Palakpakan mo ang pagbibigay natin sa isa't isa. Mga minamahal kong kapatid, papatapos na po ang ating taon. Next Sunday, Christ the King na. At magpuprosesyon po tayo kasama ang ating Kristong Hari bilang tinapay ng buhay. Iikot po tayo. Samahan niyo po ako magprosesyon ha. Sabado ha, Sabado. Ha, Sabado ha. Rain or shine ha. Rain or shine ha. Ha? Oo. Yan pa lang, inaantok ka na, gising na. Sama-sama tayo, iikot natin ang Panginoon. Bakit natin iniikot ang Panginoon bilang tinapay? Para sabihin natin sa lahat, eto na, kalma na. Tapos na ang iba't ibang mga issue sa buhay. Hayaan mong balikan ka ng Diyos. Hayaan mong lahat ng bahala mapasa Kanya. Balikan mo, ikaw na biyaya. Balikan mo ang pagmamahal sa iyo ni Kristo. Amen. Pakiulit nga, biyaya, bahala, balik loob. Palakpakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen.
Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel www.youtube.com/HFP-Rojas. Ating follow na ang ating FB page www.fb.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.